hi you all, mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, this is another full review na naman sa isang Android phone. So previously na-unboxing na natin to. And if full review naman natin, itong ating itel Power P70. So, na-post ko to previously sa ating YouTube channel and that is just an unboxing and right now ngayon lang natin siya mapu-full review since medyo busy kasi kami as of this month or yung mga previous month. May inaasikaso kasi kami, ang dami talaga naming tambak na works and I apologize for that one. I'll make sure na babawi ako for me to be able to review everything na nawala or wala pa rin full review up until today. So going back, we have here the itel P70 or Power 70. We purchased this one sa Orange app. Again, if by any chance you want to purchase this one, just click the basket here. So this is worth 4,000 plus. Pero nabili namin siya nasa 3,000 plus na lang namin siya nabili. Nag-sale kasi ito and meron din kaming mga vouchers. So, again mga sismars, sobrang mababa na yung presyo ng ating itel or itong ating P70 na itel. So, without further ado, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this Android phone. itel Power 70 was released on March 2025. Pagdating sa screen size or pagdating sa size, meron 6.67 inches. IPS LCD na merong 120 Hz refresh rate. And of course, meron tong IP resolution na IP54, meaning dust protected and water resistant. Itong si ating itel. Pagdating naman mga sismars sa kanyang chipset, meron MediaTek Helio G50 Ultimate na merong OS na Android 14, itel OS 14. At sa kanyang GPU, this is Power VR. And meron octa-core na 2.2 GHz. Sa camera naman mga sismars, meron single main camera na 13 megapixel at pagdating naman sa selfie camera, this is 8 megapixel only. Sa kanyang charging port, this is a Type-C charging port. At ang kagandahan nito mga sismars, meron 6,000 mAh battery capacity. Pagdating naman sa kanyang security sensor, meron side-mounted fingerprint scanner. Meron 4 colors dito kay itel P70 or Power 70. Meron black, marine, bronze, and also silver. So, ito yung ating itel Power P70. As you can see, tignan nyo kung gaano aesthetic yung vibe ng kanyang design. Ayan. So, this one is not working. This is just a design. This one is a sensor. And, this one is the camera lens. Pero meron tayong flash dito. So, side by side view. As you can see. Okay. So, Type-C po, speaker, alright. Nauntog pa nga. So, let's explore the feature and settings of this Android phone. So, settings tayo agad-agad mga sismars. Okay. So far naman, mabilis naman yung kanyang response sa ating fingerprint. Hindi ko lang nasa center masyado yung aking fingerprint. But this one is good. Of course, ang papanoodin natin is yung ating video. May CMT Gadgets, i-check nyo na lang and mag-message kayo if may inquiry kayo. The one that we have is yung kulay white natin na iPhone 14. Before we start, let me go ahead and share you guys the quick specification first of this iPhone 14. Before ko mag-apply ng sunscreen. So, habang pinapatuyo natin ito, let me go ahead and show you guys the quick specification of this iPhone. So, yan yung ating screen size at speaker. Nakasagad na yung volume natin dyan. So, if you're going to ask me, Mariana, ano ba ang impression mo or feedback? Ayan mga sismars yung ating quick specification and also feature na with this Android phone. Let me go ahead and share first what I love and what I don't like with this Android phone. So first thing is yung kanyang chipset. Siguro ngayon mga sismars, meron ng mga brands talaga na naglalabas na magaganda yung chipset, yung quality ng kanyang chipset at least pang gaming siya na very very light. Pero at the same time, budget friendly pa din siya. Kasi experience ko sa gaming nito, mga sismars, to be honest, I'm not a fan talaga ng mga heavy games. Like,
naset sila sa highest resolution. Pero ito, hindi na nga siya nakaset sa highest resolution o nasa mid resolution lang siya. Pero yun nga mga sis Mars, nakaka-experience pa rin talaga ako ng lag and slow movement. Next thing na hindi ko din nagustuhan sa kanya is yung kanyang speaker. Though hindi naman siya ganun kabasag at hindi naman siya ganun ka-distorted, siguro mas maganda na lang na hinati nila yung speaker. Naglagay sila ng speaker sa taas at naglagay sila ng speaker sa baba. Para din at the same time, pag natatakpan mo yung phone, hindi siya ganun kahina at hindi din siya ganun kabasag. Pang-experience lang sa kanya pag sinagad mo yung speaker. Well, actually, yun lang naman yung dalawa na hindi ko nagustuhan sa phone na to. Mas marami talaga yung mga nagustuhan ko. First thing, of course, yung budget. So, magkano na lang yung budget mo, meron ka ng very aesthetic na phone. Considerable na dito, syempre, of course, kahit nasabihin natin na pangit yung chipset niya, at least magagamit mo yung phone na to for social media. Maganda yung screen size niya, mga sis Mars. 6.67 inches is actually good for me since hindi naman ako sobrang fan ng mga malalaking phone talaga and mabibigat na phone. Nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang in-display na notch, as you can see right there. Meron para na siyang dynamic island yung display niya sa kanyang camera, para na siyang iPhone vibe. Yung kanyang battery capacity. 6,000 mAh battery capacity. Sobrang laki na yan mga sis Mars. Magagamit mo na siya na isang buo if hindi ka sobrang heavy user ng phone. For example, for me, ang ginagamit ko lang naman sa phone ko is yung camera, yung pag-edit ko, ganyan, storage, yung mga ganyan mga sis Mars, okay na okay siya for me. Sa camera naman, hindi ko pa siya sobrang nakikita yung buong feature niya and hindi ko talaga masasabi na maganda yung camera at hindi ko din masasabi na pangit yung camera. So, abangan nyo na lang next video natin. Sasabihin ko sa inyo yung feedback ko separately with the camera. Sa display mga sis Mars, one thing din yan na nagustuhan ko. Medyo aesthetic din kasi ang vibe ng ating Itel P70. As you can see, pag tinilt mo kasi siya, ayan, may something na effect siya dyan, glowy effect. But, very classy naman kasi talaga siya. Siguro, one thing lang na hindi ko din nabetan pala sa kanya is yung kanyang camera module. And this one kasi, so, I think mas maganda na tinanggal na nila itong display na ganito. Kasi, mas maganda talaga kasi na nilagay na lang nila sa ibang pang-costing nila. Syempre, pag tinanggal mo to, babawasan mo yung costing ng unit niyan. So, mas maganda na tinanggal na nila ito and nilagay na lang nila sa ibang part pa ng phone na to. For example, speaker, ganon. Or kaya sa chipset. Again, mga sis Mars, I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience with this Android phone na din. So, that's it. That is just my quick full review with this Itel Power 70. So, if by any chance natatanungin niyo ako, Maring Ana, marirecommend mo ba siya within this year, 2025? Within this year, 2025? Well, my answer for that is 70-30. 70% na yes, 30% na hindi. So, unahin natin 30%. Bakit 30% yung sa no? Kasi, unang-una mga sis Mars, if ikaw ay tulad ko na nag-edit, nagba-vlog, and also naglalaro ng medyo hindi siya mabigat, nasa mid ka lang ng mga laro, ganon. Hindi ko talaga siya mare-recommend kasi hindi ko gusto yung kanyang chipset. And sa camera naman mga sis Mars, partida, hindi ko pa siya na-explore pero onti pa lang yung nakaka-capture ko ng mga camera samples, pero hindi ko na din talaga nabetan yung kanyang quality. So, yun nga mga sis Mars, marirecommend ko na lang siya for social media, ayan, for daily drive nyo lang na usage, like for messenger, ganon, or pag kaya nyo maglaro ng mga mabababang resolution ng mga games, ayan, pwede pa naman sa inyo tong ating Itel Power 70. Pero dito sa Itel Power 70, I cannot recommend this one, especially if heavy user ka, mataas ang expectation mo sa mga phone right now, I cannot recommend this Itel Power 70. For social media, pang panooran, ayan, pwede nyo pang gamitin. Kasi maganda din kasi yung screen size ng ating Power 70. And yun nga, mura na lang to mga sis Mars. Biruin nyo, magkakaroon ka ng murang nasa 3,000 plus
na Android phone na maganda ang screen size at pwede mo pang gamitin for social media. So, yun lang mga sis Mars ang aking feedback with this Android phone. Sana nagustuhan nyo and hope nakakatulong ako sa inyong buying decision. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me as a.story. See you ulit sa ating next na full review.